Mas matanda si Nicolas kaysa sa kasalanan mismo. Mas matanda pa kaysa sa alaalan ng mundo. At gaano man niya kagustuhang mamatay, hindi na siya pinapayagan ng kamatayan. Ang balbas niya ay puting-puti na, hindi dahil sa edad, kundi dahil wala na itong kakayahang tumubo pa. Para sa kanya, ang bawat hibla ng buhok ay paalala ng isang sumpang hindi niya pinili. Malalim sa ilalim ng Arctic, sa mga kuweba na hindi nararating ng araw, naninirahan ang mga munting duwenden, mga nilalang na hindi nagsasalita ng wika ng tao. Ang kanilang tinig ay parang sabay-sabay na huni ng mga ibong baliw, mabilis, putul-putul, at masakit pakinggan. Hindi sila nagpapaliwanag, hindi sila nakikipag-usap. Utos lamang ang alam nila. Kapag hindi sila nagtatrabaho, nagsasagawa sila ng mga ritual na hindi kayang unawain ng isip ng tao. Mga simbolong inuukit sa yelo, mga aninong gumagalaw kahit walang ilaw, at mga awiting hindi dapat marinig ng buhay. At isang beses sa isang taon, kapag ang mundo ay abala sa pagdiriwang, pinipilit nila si Nicolas. Hila-hila siya palabas ng kuweba, umiiyak, sumisigaw, nagmamakaawa. Ngunit walang nakikinig. Isinasakay siya sa isang paglalakbay na tinatawag nilang walang hanggang gabi. Sa gabing iyon, ang oras ay tumitigil. Isa-isa niyang binibisita ang bawat bata sa mundo. Hindi bilang biyaya, kundi bilang tungkulin. Sa tabi ng bawat higaan, inilalapag niya ang isa sa mga regalong hindi nakikita. Mga bagay na hindi laruan, kundi mga binhing hindi mauunawaan ng bata. Isang takot na lilitaw sa panaginip, isang bulong sa dilim, isang alaala na hindi nila matandaan kung saan nanggaling. At habang ginagawa niya ito, ang mga bata ay natutulog ng tila nagyelo sa oras. Hindi sila humihinga ng normal. Hindi sila gumagalaw, parang mga bangkay na pinahiram lang ng sandaling buhay. Tuwing tumatayo siya sa tabi ng isang bata, nararamdaman niya ang bigat ng inggit. Inggit kay Prometheus na pinarusahan, ngunit nakalimutan. Inggit kay Loki na kahit nakagapos, may katapusan. Inggit kay Judas na kahit sinumpa, pinayagang mamatay. Si Nicolas, hindi. Ang parusa niya ay mas malupit. Hindi apoy, hindi tanikala, kundi walang katapusang tungkulin. Ang maging bahagi ng gabi, taon-taon, magpakailanman. Kapag sumisikat ang araw, ibinabalik siya ng mga duwende sa kuweba. Hindi bilang gantimpala, kundi bilang paghahanda sa susunod na taon. Pinapahiran nila ang kanyang balat ng yelo, inaayos ang kanyang balbas at muling binubura ang anumang pag-asang natitira. At kung minsan, kapag gising ka sa gitna ng gabi, at pakiramdam mo ay may nakatingin sa'yo, huwag kang gagalaw. Dahil maaaring nandoon si Nicolas, nakatayo sa tabi ng kama mo. Hawak ang regalong hindi mo kailanman makikita. At siya ay mas takot pa sa'yo kaysa ikaw sa kanya.